Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Gary Gensler ay naglabas po ng kanyang spekulasyon tungkol po rito sa Ethereum ETF, yung spot Ethereum ETF application ng mga financial institutions. Yan, sa mga hindi po nakakakilala ay si Gary Gensler ay siya po ang chairman ng US SEC. At isa na rin po siya sa mga bumoto sa approval ng spot Bitcoin ETF nitong nakalipas na araw. At ngayon ay yung susunod daw po ay itong si Ethereum, itong spot Ethereum ETF. Ngunit, ayan, may parang si Ginoong Gary Gensler ay meron po siyang inilabas na pahayag tungkol dito kay Ethereum. Sa Ethereum ETF na ito. Kasi mukhang parang alanganin na ma-approve or magkaroon ng approval itong si Ethereum. Baka mauunahan pa siya ni XRP. Ayan. At yan po ang ating aalamin kung ano ang posibleng dahilan dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kasi ang US SEC ay kinukonsider po nila ang Bitcoin bilang non-security. Ayan, non-security po siya. Kaya yung pagdating po kay XRP, kaya po nila kinasuhan itong si Ripple ay dahil kinukonsider daw po nila na ang XRP ay isang security. At kung pag-considered po ito na isang security ay kailangan po nila itong i-regulate. Kaya yan po ang dahilan ng pinakaumpisa kung bakit ay kinasuhan ng US SEC si Ripple. Ngunit ayan, sa pag-usad po ng kaso ay nanalo po ang Ripple at ayon po sa inilabas na court ruling ni Judge Analisa Torres ay non-security po ang Ripple. Kaya siya po ang pumapangalawa na itinuturing ng US SEC na non-security na cryptocurrency. Kaya yan, nakalusot po si Bitcoin. Nagkaroon po siya ng approval na spot Bitcoin ETF dahil yun nga, yung sinabi ko kanina na tinuturing po yung itong si Bitcoin na non-security. At ngayon, at dahil po sa ang XRP ay isa na rin po siyang ganap na non-security, ay mas mataas pa yung kanyang posibilidad na magkaroon ng approval dito kay US SEC kumpara dito kay Ethereum. Ngayon si Ethereum ay mukhang naglalabas po si Ginoong Gary Gensler na siya ay considered na security. Kaya ayan, kung pag kino-consider po nilang security itong si Ethereum ay mukhang medyo malabo po na makalusot siya. Yan, dito sa pagmo-monitor ng US SEC. Pero ayan, aalamin po natin yung inilabas dito na pahayag ni Ginoong Gary Gensler. On the heels of the approval of spot Bitcoin ETF, US Securities and Exchange Commission SEC Chairman Gary Gensler is exercising caution on Ethereum. Ayan. Kaya yan na nga. Mukhang nag-e-exercise daw siya ng caution. Yung parang sinusuri niya talaga or parang inaalam niya talaga kung karapat dapat nga ba itong si Ethereum na magkaroon ng spot Ethereum ETF. And in an interview with the CNBC, Gensler addressed the possibility of a spot Ethereum ETF gaining SEC approval in the future. While acknowledging the approval of Bitcoin ETF, he emphasized that this was specific to Bitcoin as a non-security commodity token. Kaya ayan, ayon po sa interview na naganap dito sa CNBC ay yan yung panayam kay Ginoong Gary Gensler ay sinabi na po niya, naglabas naman po siya ng statement na may posibilidad daw po na magkaroon ng approval ang spot Ethereum ETF. Yan, dito sa hinaharap. Ayan, kasi inapprove po kasi nila itong spot Bitcoin ETF dahil ayan nga, kino-consider po nila na non-security itong si Bitcoin. Kaya naging madali para sa kanila ang mag-decide
na i-approve ito. Pero mukhang kay Ethereum ay baka matatagalan pa ito. Kasi talagang pag-uusapan po talaga nila ito. Kaya ayan, sabi nga kanina dito ay Gary Gensler is exercising caution on Ethereum. He carefully refrained from providing further insights on an Ethereum ETF, but hinted at a distinction between Bitcoin's commodity status and the potential classification of other cryptocurrencies, including Ethereum as securities. Ayan. Hindi po nagbigay ng insight or karagdagang information itong si Ginoong Gary Gensler tungkol dito sa spot Ethereum ETF. Ayan, kung kailan nila pwedeng i-approve ito. Ngunit nagbigay po siya ng pagkakaiba. Isa pong malaking pagkakaiba ni Ethereum dito kay Bitcoin. Kasi gaya nga ng sinabi niya kanina, ay naging mas madaling kanilang i-approve or mas naging madali para sa kanila na i-approve ang spot Bitcoin ETF dahil sa ang kanilang pananaw dito ay sa itong non-security. Ngayon, pagdating po dito kay Ethereum, ay kinoconsider po nila ito na security. Kaya ayan, parang ganyan rin po yung sitwasyon ni Ripple or XRP nung bago nila ito kinasuhan. Kaya mukhang malalagay dyan siguro kung pagdadaan rin si Ethereum sa katulad rin ng pinagdaanan ni Ripple ay aabot siguro ng ilang taon yan. Maglalabanan sila sa korte. Ayan, ilan bang taon yung kaso ni Ripple kay US SEC? Malamang ay ganyan rin yung aabutin or dadanasin ni Ethereum. Kasi ang tingin pala nila kay Ethereum ay isang security. Yan, Gary Gensler asserts that Bitcoin is a highly speculative and volatile asset frequently utilized for illicit activities. Kaya yan, ito po yung naging aktual na panayam kay Ginoong Gary Gensler sa CNBC News. Gensler has long maintained Bitcoin status as a commodity outside the SEC's direct purview, while the agency has yet to officially determine Ethereum's security status. Legal filings indicate the SEC's inclination to view Ethereum transaction under its jurisdiction. If Ethereum were classified as a security, it could face increased regulatory scrutiny, potentially making the approval of spot Ethereum ETF more challenging than that of Bitcoin. Kaya yan, kung mapapatunayan daw na si Ethereum ay isang classified na security, ay ayan, mukhang makakaharap niya talaga ang SEC. Yan, sa isang matinding regulatory scrutiny. Ayan, siguro dadaan rin siya na katulad ng pinagdaanan ni Ripple bago niya makamit ang approval ng kanyang spot Ethereum ETF. Kaya nga gaya ng sinabi ko kanina ay baka mauunahan pa ni Ripple or XRP ang itong si Ethereum pagdating dito sa approval ng kanilang spot ETF na ito. Kasi at least si Ripple ay nalusutan na niya yung regulatory scrutiny na ito. At na-considered na po siya, nakuha na po siya na ang title bilang isang non-security na may legal clarity sa bansang US. Despite Gensler's reservations, recent legal judgment, including a federal appeals court decision ordering the SEC to review a Bitcoin ETF application, may influence the regulatory landscape for crypto ETF. This legal shift could have implication for Ethereum, especially considering the SEC's prior approval of an Ethereum futures ETF. Yan, new. Ayan, may tweet po rito ang Bitcoin Magazine. Ayan, sabi rito ay JP Morgan CEO Jamie Dimon says Bitcoin doesn't have value. Meanwhile, JP Morgan is an authorized participant for BlackRock's spot ETF. Na-content na po natin yan. Itong si CEO Jamie Dimon na ito, si JP Morgan ng JP Morgan CEO na si Jamie Dimon ay talagang critic po siya ni Bitcoin at ayaw na ayaw po niya kay Bitcoin. Gayong ang JP Morgan ay authorized na participants naman ng BlackRock Spot Bitcoin ETF. Kaya ayan. Pero na-content ko na po yan yung tungkol dyan.
Ayan, na-content na po natin ito eh. Kaya hindi na natin ito kailangan pang i-discuss. Ayan, ito po yung kay Diamond. Ayan, at siguro ay panoorin na lamang po ninyo yung aking previous na video tungkol dyan sa bagong critic na inilabas. Critic na mensahe na inilabas ni Ginoong Jamie Dimon, ang CEO ng JP Morgan. Ayan, biruin mo naman, kumikita yung kanyang kumpanya kay Bitcoin tapos sinisiraan niya itong si Bitcoin. Ayan, ayaw niyang kumita. At ayan, yung tungkol po sa balita na ito ay ayan nga, yung sinabi ko kanina ay mukhang medyo alanganin. Hindi po ayon po kay Ginoong Gary Gensler ay mukhang medyo yung kanilang magiging trato dito kay Ethereum sa kanyang spot Ethereum ETF na ito ay hindi po magiging katulad ni Bitcoin na naging madali para sa kanila na i-approve ito. Mukhang kay Ethereum ay medyo mas dadaan siya sa mas mahirap na proseso bago po nila ito i-approve. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.